mukha lang akong suplado, pero pag nakilala mo ako, good akong kaibigan, or I should say kakilala, no, as a person. So, Sir And, Philip, dito na yung request mo. Kasama na natin ngayon si Kong Eddie Bong. Yun ang mga naturo ni Governor Dio Plaza sa inyo. Yung pagiging seryoso sa trabaho, pagiging hardworking, pagiging malapit sa tao siguro. Kong. Well, ganun na nga. Medyo siguro by nature ganun ako. Kasi when I was a kid, elementary pa ako, naka-standby ako sa mga drivers, sa mga yaya, mga bodyguard ng tatay ko. At I was learning from it. And then may mga construction, yung kinakonstruct yung mga manukan niya sa aming bahay sa Paranaque noon. Doon, sumasali ako sa mga karpintero, sumusubok, na napapalo mo yung daliri. Maganda ito kasi actually unang-una sa Kalapati ako. Pigeon racing when I was in like 6 years old, 7. Pag ang halaga ng minimum 55, doon muna ako nag-uumpisa or a little bit more, no? Pag nanalo, doon ang wag lang makainom, no? You know that. Kaya doon sa mga kabataan ngayon, napakaganda ng future ng agriculture. Kung may mga lupa kayo, it's a matter of studying what agriculture is all about. Scientific approach lang, ano? You have to go through the process na para maging highly successful. Ang hindi katulad ngayon, talaga meron tayong mga kelso. Well, actually, it's the name of the breeders. Yes. Also, but from way back, no? Mga sweaters, gano'n. So, I think meron na nun, hindi pa lang kilala yung sweater, ngayon pa lang talaga sumikat ang sweater. But for the past 3 years, yun na nga, katulad ng sinabi ko, hindi na ako nag-i-import. Kasi yun na, may programa na si Doc Pao, andun na. Kasi hindi naman matatalo yung local natin na sa imported. No? Magandang araw sa lahat ng followers and subscribers ng Larga Na Podcast. Welcome po sa episode 42 ng ating podcast. Ang kasama po natin ngayon, isa sa mga requested sa ating comment section. Kong, matagal ka na nire-request dito, kaya maraming salamat at napagbigyan mo kami. Kasama na po natin ngayon ang Congressman ng Agusan del Sur, a legend. Yung pangalan na dala niya, matagal na natin kasama sa ating sport, Congressman Eddie Bong Plaza. Palakpakan natin ang ating bisita. Kong, bati kayo sa ating mga listeners and followers. Magandang araw sa lahat ng nanonood ngayon, ano? At last, naimbitahan na rin ako ni Migs dito. At syempre, hindi natin pwedeng hindian at tamang-tama, sakto, pwede akong ibahagi na kung ano yung pinagagawa ko lately. Kasi kung alam mo naman, medyo scarce ako ngayon, ano? Busy sa trabaho, nakafocus tayo sa trabaho natin, lalo-lalo na para sa probinsya ng Agusan del Sur. Ayan. Before we go into your political career dyan sa Agusan del Sur, Kong, siguro maganda, makilala ka rin ng mga younger naman, yung mga younger ones na kasama natin dito sa ating industriya. Baka hindi kilala si Congressman Eddie Bong Plaza. So, can you tell us more about your personal background, yung educational background mo, and how was it growing up in a family na very well-entrenched sa ating sport? So, konting kwento about your personal background, Kong. Well, ako naman siguro, maraming nakakilala, lalo na sa mga next new generation, I should say. Natutuwa ako dito at ako'y very easily ako makasama, no? Mukha lang akong suplado, pero pag nakilala mo ako, good akong kaibigan, or I should say kakilala, no? As a person. And ako, nag-industrial engineer ako sa Cebu ako noon. So mix ako actually. Lumaki ako, pinanganak ako sa Manila, Paranaque ako lumaki, elementary, high school. Then pagka-college ko, lumipat ako ng Cebu. Kasi nga yung tatay ko may-ari noon ng Apo Cement and other businesses niya doon. So it's a combination of studying and at the same time exposed ako sa negosyo ng tatay ko dahil nga sa cement factory, yung Apo Cement. So ganun siya, no? And then barkadista ako, pero hindi na katulad doon. Medyo mellow down na tayo ngayon.
But kung kayo naman ay ako naman tingin ko approachable ako. I think you know that, Migs, ano? And all others sa mga kaibigan natin. So wala tayong problema. At sana magkakilala tayo, lalong-lalo yung mga nagtatanong sa inyo. Pag nagkita-kita tayo, lumapit lang, magpakilala, okay naman po yan. Wala naman po tayong problema doon. Meron kaming isang avid viewer ng aming podcast, si Mr. Philip ng Patinay, Agusan del Sur. Palagi kayong binabati, palagi nagre-request si Kong Eddie Bong. So Sir Philip, dito na yung request mo. Kasama na natin ngayon si Kong Eddie Bong Plaza. So after graduating as an industrial engineer, did you practice that profession, Kong, or nag-iba kayo ng landas after college? Actually, more on the business aspect ako. Ako nag-manage yung Agusan Construction, in which ito yung nagsusupply ng limestone doon sa cement plant. And then sa marketing ng semento, I was a general manager of Alpha Marketing and also Bourbon Marketing and all others, no? Sa naging sekretary ako ng tatay ko, especially when I was in high school tuwing summer. Instead magbakasyon ako, ginagawa akong secretary. So medyo bad trip yun that time to my mind. Pero not knowingly, ang laking tulong sa akin nung paglaki ko ito. When I became matured and then I'm alone, when my dad passed away, I came to realize na yung ginawa niyang pahirap sa akin, makakatulong pala sa buhay ko. You're very close to your father, D.O. Plaza, no, Kong? We have a love-hate relationship. Sige, can you tell us more about it? Yeah, kasi nga, there are times noon na tinatanong ko, ba't ganon na ang mga kapatid ko binibigyan nito, tapos ako pag re-request or makikiusap, most of the time I'm turned down, no? So, parang naging, hindi ko maintindihan yun, ganon. Parang pakiwari ko sarili ba't api ako. So ang ginawa ko noon to cope up with that issue, so I try to do it on my own. Kasi naibanggit niya nga sa akin talaga na alam mo, mas maganda kung ikaw ang sarili mong kita, ang hawak mong pera, kasi walang ibang pwede makialam kundi ikaw lang. So nag-stick sa ulo ko yon, yung ganung mga bagay. So I tried doing my best, especially yung mga allocation nila sa semento during the 80s, kasi there was shortage of cement that time. So I was able to manage yung kanilang allocation na baka kumita naman sila ng maayos, no? Aside from the cement factory, kasi yung cement factory, lang ako doon, I became a chairman sa purchasing, because at that time medyo may magulo sa management. So ako nang gulo lalo, no? Ginulo natin lalo para bumaba yung presyo, cost ng ating ng management that time. And when there was a strike then ng mga empleyado, lahat hindi makapasok, pati tatay nanay ko hindi makapasok sa cement plant, pero ako nakakapasok. So ganun ang relasyon ko sa mga nagtatrabaho sa Apo Cement while I was with Agusan Construction, supplying the raw materials and coal and the limestone to the cement plant. Barkada ko na silang lahat, and pinag-aralan ko, nagpaturo ako sa kanilang how it works, paano yung planta, then pag may problema, kasi worried ako pag nagsha-shutdown yung planta kasi may mga breakdowns. So papaturo ko sa mechanical engineer, and then we try to discuss it over Tanduay pa noon, at San Miguel, Pilsen. Then we come up with the solution. No, it was always workable. So I think my dad was impressed with that. So nabigyan ako ng dagdag ng mga responsibilidad, and making sure also yung mga dinideliver ng mga coal is maganda. No, yung quality, kasi minsan nagkakalokohan sa laboratory. So tinututukan ko yung mga yon, kasi we want to make sure the quality ng semento hindi nasisira, and the coal is a very big factor in producing good kind of cement. So growing up, yun ang mga naturo ni Governor D.O. Plaza sa inyo, yung pagiging seryoso sa trabaho, pagiging hardworking, pagiging malapit sa tao siguro.
Kong? Well, ganun na nga. Medyo siguro by nature ganun ako. Kasi when I was a kid, elementary pa ako, naka-standby ako sa mga drivers, sa mga yaya, mga bodyguard ng tatay ko. At I was learning from it. And then may mga construction yung kinakonstruct yung mga manukan niya sa aming bahay sa Parañaque noon. Doon, sumasali ako sa mga karpintero, sumusubok, na napapalo mo yung daliri mo. Ganon yung aking kabataan. Ano? Then I play with my cousins who are less fortunate, especially pag nasa probinsya every summer when I was in elementary. Kami ang magkakabarkada doon, lalaro kami in Butuan City. Then, way back 70s, talagang fourth world pa yun that time. Ano? My father was into logging that time also. So, kumbaga, marami expose ako sa pagkaraniwang tao. At nag-jeep ako noon when I was studying in Don Bosco. Pag pauwi na sa hapon, hatid ako sa umaga. Pero sa hapon, kasi marami kami sinusundo, sakay ako ng jeep, then sakay ng bus. Pauwi ng Parañaque para kasi nakakapagod magantay. Minsan nalilate ako, minsan nagka-cutting classes tayo. Ganun lang doon. So, kaya natuto ako to ride the public transport sa atin dito sa Pilipinas. Ang impression kasi ng people like ako, ang tingin ko, Kong, you grew up with a silver spoon because your father was a governor for the longest time ng Agusan del Sur, tagal So, tingin ng mga tao, pag sinabing plaza, big time yan. Ano yan? Elite yan, elite. Hindi ko masisi yung tao kung gano'n ang pananaw. Tapos nga, katulad ng sinabi ko sa iyo, medyo suplado tingnan. Pero pag nakilala mo na, tsaka tayo kasi I also have to have my boundaries. No? Set my boundaries. Hindi basta-basta lang na kung gano'n, mahirap din yun. Ngayon, kasi yung father ko was really, kaya sinabi kong love-hate relationship kasi nga, ang daming, isipin mo tuwing summer, instead of playing around or going to other provinces, mag-beach or whatever, ako yung ginawang secretary para araw-araw pumunta sa opisina, uwi, then tatakas ako sa gabi, aalis, sa barkada, then sa umaga, alis na naman. Trabaho na naman. So, I felt ba't ganon? Ako lang, yung mga kapatid ko, hindi ko nakita. Siguro may iba rin yung kasistemang ginawa ng tatay ko sa mga kapatid ko. But dinibdib ko yun at talagang inaralan ko rin ng husto yung mga turo niya. I seriously took it on my own kasi makakatulong sa akin yon. Although, hindi ko pa intindido that time, kasi nga teenager tayo, bakit ganito, bakit ganon. Tapos magde-date, hihinga ko pera pan-date, hindi ako bibigyan ako 100 lang. Sabi ko, Dad, kulang to. Dadagdagan ng nanay ko 50, patay. At that time, budget estimate, mga 300 na minimum kung de-date ka. That was in the 70s. So, napakahirap. Wala akong sariling kotse. Kung baga, mga kapatid ko, may mga kotse, ako wala. So, kuha-kuha lang kung ano yung bakanting kotse. No? So, yun ang medyo during that time, during ang uncertainty of when I was growing up, hindi ko maintindihan yun. But when my dad passed away, I fully understood kaya pala. Slowly naintindihan ko na kaya siguro ginawa niya yun para I can survive on my own. When was this, Kong? When did your dad pass? What year was it? 1995. How old were you then, Kong? I was in my 30s, 32. The first time I was into politics. Election noon was May. June, naging governor. Balik siya from assemblyman, then governor. Then by September, namatay siya. So, ilang months lang. So doon na medyo nahirapan ako talaga kasi ba't ako napunta dito tapos biglang namatay yung aking mentor. Napakahirap. I was shocked and awe that time. So slowly I have to rebound on myself. Good thing yung governor na pumalit, tatay ni Congressman Alfil Bascog, was really also a good person. Nagkaintindihan kami ng maayos. And nag-develop yung aming friendship. And then I was a board member for 2 terms. Then in 1998, board member ulit.
But my mom was the governor, and si Governor Bascog became the congressman that time up to 2001. So 2001, doon ako binigyan ng break ng nanay ko. That's why I'm so lucky, because yung alam ko yung mom ko is also very passionate with her job, and then for her to give it up, parang ako nagulat. Ako naman, it was a challenge for me. Bakit tingin mo kung sa'yo binigay ng mother nyo yung throne? May usapan siguro sila ng tatay ko, no? Kasi ang pagkakaalam ko, parating sinasabi ng tatay ko, kinikwento ng nanay ko, no? When my dad passed away, kasi Loleng yung tawagan, Loleng and Munting, no? My dad was Munting, Loleng yung nanay ko. Sinasabi niya, Leng, yan ang bata magiging ano yan, gobernador. Kasi nga medyo bugoy din tayo eh. I was ang dami kong kumbaga natutunan din sa Cebu and experiences in different kinds of aspect, how to deal with the military, how to deal with anybody, no? So nakita niyo siguro yung potential ko. And kasi yun na nga, dito tayo sa mababang tao. Basta naiintindihan natin, ano? So, growing up with your father, no, being close to him, during your younger years, Kong, paano kayo na-impluensya ni Governor Dio Plaza pagdating naman sa sport natin? So, ano yung storya nyo? Paano kayo na-expose sa kanya? Sinasama ba niya kayo sa mga arena when you were young? Kwento niyo sa amin, Kong. Maganda ito kasi actually unang-una sa Kalapate ako. Pigeon racing when I was in like 6 years old, 7. And then yun na nga, there was a time ng summer, uwi kami sa probinsya for a month and a half or 2, almost 2 months yan ng bakasyon eh. Pag uwi ko, ubos na yung Kalapate. Bakit, Kong? Pinagbabaril niya at nilagay sa fridge kasi nga ang nakakatuwa dito kasi alam mo bata tayo nagugulat siguro siya paano ito napapakain, not knowing hindi naman ako nagpapahuli, pakupit-kupit lang ako pa konti-konti, ano, para pambili ng feed at pambili ng Kalapate. Ganon lang ang nangyari doon. So tinanggap ko kagad, kasi ganito, okay. Dinadala niya ako parati sa manukan niya, sa manok. Wala akong interest nun. Together with my mom, kasi yung mom ko may layers, doon ako parati nakatambay. Tatawagin ako talagang sa pilitan, inaano yung manok, ano? Then there was a time, uwi kami ng probinsya, medyo may edad na ako, 11, 12, gano'n. Yung mga kabarkada ko doon, pinsan ko at the rest, no, yung mga anak ng mga empleyado ng tatay ko, nakalaro ko. Naglalaro kami, sisiw pa lang, mga 4 months old, tatarian ng, alam mo yung alambre lang. Tapos pag away, kung tatakbo, yun na, talo na yun, ano? Ganon, eh. 4 months pa lang yung Kong, ha? Oo, kasi yung yung mga mistisuhin ng mga manok noon. Kakerels, tsaka mistiso talaga, yung mga backyard. No? That time, that was like in the 70s. So, karamihan noon, kokonti lang ang magagaling na breeders noon, and most of the breeders na magaling are from Bacolod. No? Dito sa Luzon, unlike now, napakadami. So, yun ang nag-umpisa. Doon ako nagkaroon ng interest sa manok. In fact, pag uwi ko, bumili ako ng manok doon sa, kumbaga, may bilihan ng manok doon sa, in short, backyard. That was mga 6-7 months old. Pinalaki ko, kasama nung kanyang mga manok. Siyempre, libre na naman yung feeds ko, di ba? Tapos, yung mga inahin pa, binirid ko pa yung akin. So, ganun ka, nag-experiment ang ginawa ko na yung aking mistiso at mistisa, i-breed ko sa kanyang mga imported kasi puro imported ang manok ng tatay ko eh. It came to a point na namili siya sa Bacolod, the likes of sila Mombarella, ayan kay Itoy Sison, kay Freddy Yulo, Tony Trebol, Lacson, Boy Lacson ba yun? Kay Mami Lacson, and the likes doon sa Bacolod. Pero pagdating sa laban, halos hindi na ginagamit. So, ang nangyayari, pinapang-spar niya lang. No? Hanggang sa pagsawaan niya,
ibebenta, pamimigay niya sa kaibigan niya, but he fights puro imported. Kahit napakagaling, kahit binubugbog yung imported niya ng local na he still prefers to fight imported. Because Nabanggit nyo ho kanina, during the 70s pa lang, kayo na ang mga maraming imported bloodlines. Ano ho yung mga bloodlines that you started with na sinimula ng father po ninyo? actually, during the 60s, naging close sila ni Joe Good. So, puro Joe Good that time, no? Then, meron pang marami, Tom Wilson, Wayne Hallmark, and ang pinaka naging close niya talaga is Billy Abbott. Meron yung Bobby Shepherd na sinasabi. Ang ginagawa nun, si Billy Abbott, ang kinakausap ng tatay ko, then hahanap siya sa iba-ibang breeders kung ano yung mga nagpapanalo during that particular season. So, pag pumunta yung tatay ko sa Amerika, yun ang pupuntahan nila, kasama si Billy Abbott. Then, bago i-import, dadalhin muna kay Billy Abbott that time, no? Kasi nakaka-direct import naman, di ba katulad ngayon na meron talagang importer. But that time, you get a permit from GAP, Game Fowl Amusement Board, no? Kukuha ka ng permit doon para maka-import. Nakakuha naman yung tatay ko. So, iba-ibang breeders ang nakukunan, pinagpipilian, lalagay kay Billy Abbott, pipilian din yung kay Billy Ano Abbott. siya? Final selection. Yes. Yun. Bago i-ship dito. So, pretty close. In fact, nagkasama ako doon sa kanya way back 1984. Sinama ako ng tatay ko. Naging close din kami ni Billy Abbott. In fact, tumulong pa ako ng pagpapakain ng manok. Kasi one day, one eat yung kanya doon. Ano? Ewan ko, paano ang sistema nila ngayon. But again, yun ang mga usually it's the name of the breeders. Hindi katulad ngayon talaga meron tayong mga Kelso. Well, actually it's the name of the breeders. Yes. Also, but from way back, no? Mga sweaters, gano'n. So, I think meron na nun, hindi pa lang kilala yung sweater, ngayon pa lang talaga sumikat ng sweater. And yan ang mga ginagamit din natin sa ngayon ng mga bloodline, no? Sweater Blueface, sweater Roundhead. Then meron din tayo mga grays na galing kay Habilosa, Elvin Habilosa noon. And I think it came from Bebot Uy then, kasi parang they're also close. So, as the years pass by, nagtimpla lang ng timpla. And ngayon, the last natin kuha is from Joe Brown and Bruce Brown. No, when, Bruce Brown passed away, bago lang, masarap kasama yung tao na yan. At saka magagaling ang sweaters niya, Kong. Yes, oo. Maganda ang naging resulta sa akin. Then, si Joe Brown is arriving sa laban kasi may manok siya sa akin, no? Pinagulang sa akin. And then, every time ilalaban na, dadating siya nagpo-point ng manok, no? I give him the free hand na alag-arin yung manok niya. Kasi, pupunta ho siya for the Pitmasters Cup. words Sa Araneta naman. sa Araneta. So, oo. yun ang niya, yun ang toka niya. Oo, kasi hindi na po pwede niyang maiwanan yung breeding niya na matagal eh. Kasi wala naman sila doon katulong, kundi anak niya lang eh. Ganun ang mga Amerikano mag-breed eh, no? Kasi mahal nga ang labor doon. So, sila din. But for the past 3 years, yun na nga, katulad ng sinabi ko, hindi na ako nag-i-import. Kasi yun na, may programa na si Doc Pao, andun na. Kasi hindi naman matatalo yung local natin na sa imported. No? Ano na kumbaga na yung mga strain na imported nyo mga 3 years ago and before that, na-maintain nyo na sa family, Yeah, healthy sa family, here. yes. Oo. So, ano na sila? Self-sustaining na. Yeah, yun lang, iba like Blueface na kumuha tayo sa Circle L. Yun ang, doon ang gagaling yung ating mga Blueface. But 3 years ago, ano rin tayo ng sariling family nila ng Blueface para i-infuse sa ating sweaters at sa Roundhead, sa Cowan. And of course, sa mga grays, sa itim, at sa puti, at sa aking Yossi line. Yun. Can you talk more about that, Kong? Yung tinatawag na Yossi line na kilalang kilala,
pag lumalaban dito sa Manila Arena at saka sa mga malalaking events dito sa Metro Manila, yung mga piles. Ano pong history nung Yossi Line? Well, I was based in Cebu then, ano. May nakakilala ako, yung mga maliliit na breeders doon. Usong-uso pa noon, 80s yun no? Late 80s, early 90s, usong-uso pa noon yung mga itlog dadating. And itlog nga daw yun, ano? Imported yung itlog, then nag-breed siya na nag-breed. Nagustuhan ko lang yung kulay at saka yung away that time. So, bumili ako ng 12 na bili ko noon, and then nagpanalo ang Siyam. No? So, I was impressed. Tsaka gusto ko yung style ng away. During that time, hindi naman katulad ngayon, ano, na talagang bugbugan. That time, medyo angat-angat, para patalon-talon lang, gano'n. Then, wala masyado sa baba. Pero matibay siya that time sa basaan. Ano? So, dinevelop ko lang i-maintain ko. In fact, nalagyan ko yun when I had a Billy Abbott pa na roundhead. Doon ko nag-inbreed to the point na medyo bumagal na siya, pero yung fighting style niya is, I can say, makaka-away sa kasi yung sweaters talagang pasok siya medyo easy, relax, ilag-ilag konti atras, pero maganda magpaa. Cutting, kaya ganda ng yun cutting. ang aking talagang nagustuhan sa linyada na yon. Hanggang sa dinevelop natin, may nagsubok tayo, nilagyan ng sweater, nilagyan natin ng gilbor, nilagyan para tumaas yung resistensya, kumbaga, no? Dumami yung palo. And so far, andyan pa rin siya ngayon, dumadami, at ang percentage naman, hindi naman masama. Mataas ang percentage ng panalo. Kasi, naging Yossi Line yan, because there was a time na hindi mo maintindihan kung malaki ulo, tapos biglang mananalo na unscat, walang sugat. So, may mga kaibigan ako na nangyari na pag yun ang inaakit na manok, para safety time, hindi mapasubo, lalabas na lang para maligarilyo. Para hindi pupusta sa kabila o hindi pupusta sa akin. Pass na lang. Pass na lang. In short, pass. Kaya Yossi. Kaya naging Yossi Line siya. Tinawag ko na lang. Jokingly, ito ipapangalan dito, Yossi Line. So how do you maintain a family like your Yossi Line, Kong, na nandyan na for the past 40, 45 years na yun pa rin ang appearance niya, yun pa rin ang away niya? Anong sikreto sa ganun, Kong? Ang ginawa naman natin, dami din tayong trial and error. To the point ngayon, natin magpipinsan, minsan na lolo, basta more the family related sila. Then sometimes infused, pag may nakita kong magaling na umaway na pile, kinakausap ko yung may-ari, subok lang. Kasi just like with my blacks, yung itim ko, I got it from Atty. Mendoza. Nagpasama ako sa kanya, 15 yan. Then, nilabang ko, may nakita ako sa Davao, yung tinatawag na ACAP that time, na napakagaling, one fly lang ang ginawa, no? Patay kay Lino Mariano. So, nakakuha ako sa kanya, hiningi ko, actually, bibili ko sana, pero ibinigay. So, siyempre, willingly tinanggap ko, sinubukan ko, yun, nagpapanalo ako for 3 years doon sa ACAP, no? Yung mga itim na yon, na pag umaakyat na rin sa taas, kasama nga kasi may hilig din ako sa off-color. No, gusto ko may off-color na nakahalo, lalo sa flock na sa range, para hindi thinking na sa ating kasi na kung pag puro pula, pag nakakita ng puti, medyo off-color, nalilito sa away, no? Nasisira. So, ang akin, lagyan ko siya para intindihan niya na may ganun palang mga kulay din when the time comes na ilalaban na sila. So, ayan, ganyan yung sa itim natin. But lately, ang itim, kailangan it needs some improvement. Parang may pakpak pero ayaw gamitin. So, andito lang sa baba. So, ayan na naman ba? Again, trial and error natin. Ano? So, ganun ang breeding. Yung puti natin naman is kay Junquello, originally yan. Tapos may puti din ako doon na nakuha, sinubo ko.
Tsaka maganda naman naging takbo, and so far so good ang ngayon, ano. Nakakuha din ako ng putino kay Joey Lacson, Sir L, kanyang kidlat. So pinasok ko siya, naging buhay na naman yung dugo ulit. Ganun lang naman ang ating dyan, ano, pakisama sa kapwa breeder, kung ano meron, salitan lang. So yan, we already discussed yung history ng yung Yossi line or yung mga pile or white chocolate kung tawagin. Na-discuss na rin natin yung mga itim nyo or the blacks or the brown reds. Tapos na-discuss na rin natin yung puti ninyo na madalas nyo rin dinalaban sa big time events. Yung mga grays nyo naman, can you talk more about it in detail, Kong? Yung mga talisayin ninyo. Ang talisain, originally meron kasi ako noon din Wayne Hallmark sa tatay ko. That was in the 80s, 90s. He was still alive then. Yan yung mga nagpapanalo sila ni Lance, no? Before my father passed away. Tapos, sa ibang mga grace, sa Joe Good the Grace ng pamangking ko, kay Randolph, then there was a time naging close kami ni Elwin Habilosa na to the point, papadala niya ako ng manok dito para ihanda ko dito sa Manila kasi wala namang handaan si Elwin dito that time. So paglaban, alam niya, basta importante, alam niya dadating siya, panonorin niya yung laban. And so far satisfied, maganda yung aming batting average samahan noon, ano. Humingi ako, sabi ko gagamitin ko. So in-infuse ko na naman sa aking mga grays. It's I think Bebot Uy din yan ng galing kasi close din sila ni Bebot Uy. No, pati yung mga pula niya na nakukuha ko noon na Cardinal Kelso from Bebot Uy that time, talagang matibay yun that time, early 2000, no? And mid 2000 nagpapanalo yun kahit saan si Chonky Uy ang lumalaban din, and Bebot Uy, maski sa Cebu noon, pag nakakalaban ko sila in Cebu at Mindanao, Davao, in particularly Davao, medyo, mahirap ito. So, masarap naman kasi may nervyos. Minsan doon tayo nasasarapan, lalo pag nanalo. Na nare-relieve yung nervyos mo, and then you become proud na yung breeding mo ay nanalo against somebody who is well known, no? Mas kilala in terms of breeding. Kasi konti pa breeding ko naman that time, no? Naging, naging farm manager niya ako way back 1983-84. How old were you then? Sa Sukat. How old I was were in my 20s. I was in my 20s. Mid-20s ako noon. So you had a conditioning farm in Sukat? Yeah, in Sukat, Parañaque. Ano pa yan? Wala pang mga bahay. Talahiban ba? Talahiban, Palayan, and then Asinan, and may yung fish pan, marami yung tilapia and bangus, no? Combination sugpo that time, yang dyan sa SM, papasok ng yung unang SM, hindi rin sa sukat na SM, meron siyang farm dyan, palaisdaan at asinan. So since then, marami akong pinagdaanan kabataan ko Yan ang magandang pag-usapan ko yung mga kabataan mo. Kasi yes. Very exposed ka na during your younger years sa labanan sa gitna dito sa Metro Manila because of your father. So, kwento mo sa amin, Kong, yung kabataan mo na... I was his farm manager. Ako'y gulat na gulat kasi kinikwenta ko yung cost ng manok niya Ang important niya, lumalabas na 10,000-11,000 ang cost. No? Kasi Pesos. bibili siya ng stag, alagaan niya yun for 3 years bago niya ilaban. Kasi wala pa namang. So, mga cost sa estimate ko is 10,000 to 11,000 bawat manok. Tapos, tatanggalan pa ng reject yun. Bibenta lang ng tag 7,700. Ganun ang akad niya. Basta lang mabenta. Tapos, pag ilalaban namin sa derby, papupus ako may bit-bit kailangan pa naka-attache case daw ako. Binigyan ako ng attache case, andon. Puro naman manager's check. Tapos nakakatuwa dito, ang manager's check 5,500 ang so ako gulong-gulo, parang siyempre kung kukwentahin natin like ako ngayon, pag ang halaga ng minimum 55, doon muna ako nag-uumpisa or a little bit more, no? Pag nanalo, doon ang wag lang makainom, no? Kaya umiiwas na tayo ngayon dyan sa inom. Nagkakaedad na rin tayo.
So, ang dad ko that time, lalo yung experience kay Lance de la Torre, may katotohanan niya na 13 straight nag-champion sila. Sunod-sunod yan. In Manila and in Cebu. No, kung saan ang laban. So, I think that was the time pag hiwalay nila ni Lance, tsaka nag-breed si Lance ng kanya, and then sumikat siya on his own, ano? Kasi nga, my dad passed away then. Napakabaselan ng tatay ko sa manok, no? At talagang imported, yun na nga ngayon, mga tao imported pa rin, pero wala na akong makitang diferensya eh. In fact, 3 taon na ako hindi nag-i-import ng manok. Sa breeding namin ni Doc Pao, nagkaroon ng breeding program in which siya ang in charge. Kasi nakakatakot minsan imported, may dalang sakit. May dalang sakit na dinadala dito sa atin na hindi natin alam. I think yung mga gumagamit na imported dyan, na mga malimit mag-import, nakakita na pagdating dito biglang nagkakasakit after quarantine, bigla na lang nalulumpo. May mga sakit din, lalo na yung Marex, no? Kasi hindi sila nagbabakuna ng Marex doon. Sa Amerika. Sa Amerika. In the Maraming US. hindi binabakuna doon kasi of the temperature. Yes. So, hindi katulad dito sa atin, tropical, talagang ang bakuna is a must. Ang problema natin, hindi natin alam kung ano yung sakit. Hindi natin bina-blood test kung ano ang kinamatay nung manok. Hindi natin binubuksan. Well, in the case of our breeding ngayon, breeding program ni Doc, talagang sa bata pa lang, tinitingnan natin yung mga stunted and then kung ano talaga. Kumbaga, may scientific tayo, just like approach. Katulad lang ng ginagawa ko sa agriculture ngayon, in which you know that, no, sa mga kabataan ngayon, napakaganda ng future ng agriculture. Kung may mga lupa kayo, it's a matter of studying what agriculture is all about. Scientific approach lang, ano? You have to go through the process na para maging highly successful ang inyong farm. Just like sa manok, scientific din. Sa conditioning and Yes. bloodlines and all of that factor in mo yon para maging successful ka. It's the same way with farming in agriculture, in which ako ngayon into cacao and coffee ang pinofocus natin ngayon for now para sa probinsya. Kasi sa Agusan del Sur, karamihan ay small stakeholder, mga 2-3 hectares ang farmers, at yun ang mga naghihirap. So doon tayo nakatutok sa paano natin ipaangat yung buhay ng mga small stakeholders na yun through planting the right crops for their area. Yun ang ano doon. That's why you're very busy, Kong, with soil science, di ba? Yes. Pinag-aaralan nyo yung lupa sa inyong probinsya para ma-educate yung mga farmers kung anong dapat nilang crops na itanim. Tama ba yun, Itanim at Kong? papaano. Kasi napansin ko, I went to Vietnam, Thailand, Australia. Ang gobyerno, matibay ang research. Applied research. Pagka ito ay successful, pinapasa nila sa farmer. No? Yung technology. So, nagiging successful yung farmers. Dito sa atin, sorry to say, na pag-iwanan tayo in terms of research. But in game fowl, maganda ang mga research natin, kaso may kulang pa. May mga sakit tayo ngayon na sa game fowl in which, being the national president of GAP, concerned din ako. So yung mga breeders na mataas yung mortality rate, sana kayo ay mag-report sa inyong mga presidente, sa inyong chapter presidents, para meron tayong data. Kasi ang marami akong naririnig ngayon na mga breeders, ng survival rate less than 50%. Which is very low, no? Very, very low. Nakakaawa yung maliliit. No? Especially backyard breeders. Ito yung mga magandang tulungan. Kasi nga sila yung umpisa. They're passionate about breeding. Ang problema nga, pag nagbakuna dito, sila walang bakuna, sapul yung manok Silang nila. tatamaan. So, may mga sakit pa na bago ngayon na hindi natin na-address pa. In fact, I was talking with the Secretary of Agriculture. ASF is problema yan. Yung bird flu, so far, meron na naman tayong bakuna. In fact, isa kami sa farm natin, ang EP Roosterville, sa trials ng bird flu.
no, by next year full blast na ito. I hope maging successful ito para makatulong, no, doon sa mga areas na susceptible sa bird flu like marshland, yung Candaba na yan, yung mga may lakes, yung may Sa inyo mga migratory birds. Agusan, di ba? Maraming Agusan Marsh. marshlands, Ang yes. kinaganda, yung farm ko doon, malayo sa Agusan Marsh. No? At saka, may maraming sakit dito, lalo sa, ito, buong Luzon, ano? Kung mapapansin nyo, mga ka-breeder, ano? Kung meron kayong malakas kumain, pero stunted pa rin, na pag-iiwanan yung paglaki, buti pa ikal nyo na kaagad yun. Huwag nyo nang isipin na may pag-asa pa yon. Kasi meron itong virus ngayon, yung adenovirus, na ang ina-attack talaga, sinisira yung liver. No? So, naging stunted yung sisiu. Ang masama dito, abutin mo na 3-4 months. So, 3 buwan mo na pinapakain. Tsaka makikita mo yung problema. Saka lalabas yung virus. Tsaka lalabas yung Yung mga simptomas. Yeah. So, again, napakabigat doon para sa breeder. Then biglang nagkakamatayan. Sana magkatulungan ang ating mga chapter presidents. Ito yung magiging panawagan ko in the coming months. Na sana aside sa ating being chapter president, tingnan natin yung kalagayan ng ating mga membro sa ating chapter. Kasi kailangan natin makuha ang data natin dito dahil ito sa klase ng industriya natin, tayo mahilig and marami ding buyers, and then ayaw naman natin maging unsuccessful ito mga breeders na to. If there is something I can share, knowledge since I'm in government, pwede tayong humingi ng tulong sa Department of Agriculture. Pinakikinggan naman tayo. I have a lot of scientists, hindi lang si Doc Pao. I have a lot of scientists behind me, hindi lang sa agriculture, kung hindi pati sa livestock. In fact, paalis na naman ako ng Australia, and livestock naman ang titingnan natin, tsaka poultry industry, swine industry, how they do it there. And hopefully, from there, kasi ako talaga malaki paniniwala ko sa Australian government dahil malaki ang tulong din sa probinsya ng Agusan del Sur. In fact, I have 4 scholars right now. Andon, nagtitake ng isa yung masteral, 3 yung PhD sa UQ, University of Queensland, at saka sa Griffith University. So, ganun yung mga forecast natin in the future. We have to make a lot of scientists. Ngayon, ang pinopromote ko kay Secretary ng mga veterinarian naman ang maging madagdagan ng scientists para magkaroon tayo ng matamang research so that if you want to attain food security, there's no other way. Kailangan doon tayo na mag-invest sa ating human resource, in which ito yung mga scientists that will do the research. Kasi it's been a while na pabayaan ng gobyerno ang research, especially in agriculture. Bigay lang tayo ng bigay ng fertilizer, not knowing nasisira na pala yung lupa, at pag nasira yung lupa, babagsak yung yield. Ganon din sa atin sa manok. Dahil hindi natin nabla-blood test ng maliwanag kung ano talaga yung sakit, kung ano lang yung simptomas, tingin natin, yun na kagad, antibiotic, not knowing yung antibiotic na yun, hindi na pala tumatalab. No? So, Iba na. mataas pa rin yung mortality rate. Correct. Nangyayari. So, katakataka na, magtataka na yung breeder. But if you go to a vet, no, yung vet na talagang practitioner na sabihin na natin scientific, do the necessary blood test, meron naman tayo sa, I think sa UP, ang ipapadala yung sample para pag-aralan kung ano yung sakit nung na nasa iyong farm. So ngayon, alam mo kung ano yung gamot na ibibigay. Not just like a human being tayo. Ako, nagpapacheck up parate, blood test, then titingnan mo kung mataas ang kolesterol, mataas ang sugar, kung ano yung mababa, ano yung mataas, ano kailangan ibigay ng gamot at supplements. So, ganun din ang approaches sa game fowl and sa tanim. No? Parating soil testing lang doon, sa atin, blood test, sa manok, blood test din. Okay. Especially sa poultry. Ang daming poultry na na-wipe out dahil nga dyan sa adenovirus. At saka bird flu. Not quiet lang, tahimik lang. Ganun na rin dito sa game fowl. For what reason, siguro nahihiya
pero na mataas ang mortality rate, tinamaan. Pero maraming nagtatanong. Marami akong alam na tinamaan na mababa yung survival rate nila. So, sana magkatulungan tayong lahat. And share the knowledge para mas maraming manok, mas masaya ang game fowl industry. Na talagang malapit din sa puso ko talaga. Yes. Pinakamalapit sa puso ko yan amongst all others. No? Sabay sila ngayon ng coffee and cacao producing as a producer. So, yan ang mga nangyayari natin sa ating ngayon na MIGS, ano? Sa ating mga kasamahan. Sana naintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Kasi ito naman hindi lang... Kasi napakahirap, nawing ban tayo ng 1 million no? Sa early bird. Ang tanong ko ngayon, ilan ang nabuhay? Tama. Hindi yung ilan ang nalaban. Correct. Kasi yung nabuhay ang magandang tingnan niya. Bawat breeder, i-check. So that, kung anong matutulong ng GAP, tingnan natin anong pwedeng maitutulong ng organisasyon natin doon sa chapter na yun, doon sa mga breeders na yun, mabigyan ng tamang solusyon para hindi mapalaki yung gastos. Kasi ang dami ng commercial breeder ngayon in which wala naman ako masabi, ang gagaling naman ng manok. Ang akin nga, matulungan sila na maging successful kasi ginawa na nilang hanap buhay din ito. Okay. Speaking of GAP, being the national president ng Game Fowl Affiliates of Pitmasters Philippines, Kong, would you say na one of your legacy projects for GAP is number 1 yung science-based approach pagdating sa mortality rate ng mga breeders, Kong? Yan bang tinitignan mo na short and long-term goals ng GAP? Yes, meron na para paintindi, no? Kasi karamihan ng ang nangyayari sa ating nga ang bet, since there's lack, minsan yung breeder lack of knowledge, parang kung sa doktor pa konsulta lang kung ano yung symptom, yun lang kagad ng gamot, hindi wala nga blood testing. No, we go a level higher in such a way that we will be able to address the problem properly. Yun ang gusto kong i-advocate. Kasi nga, nagiging issue din sa amin yan In fact, nagtatabi tayo ng konting pera para sa research na ginagawa. In the past 2 years, may research tayong ginagawa with Doc Pao and some scientists from UPLB and also from Cebu, no, Mindanao. Kasi nga, iba na yung meron tayong backup ng mga hindi lang doc sa vet, kundi scientists themselves to do the necessary research. In fact, hopefully, makahingi tayo kay Secretary na madagdagan yung mga equipments ng UPLB kasi meron silang vet, animal science doon, talagang mapaigting yung laboratory nila para doon natin papadala bilang tayo mga breeders. Kung may problema, doon natin papadala yung blood samples natin for us to find out ano talaga yung sakit ng ating mga manok. Ang kagandahan pa sa GAP, Kong, it's a nationwide organization So we can get samples from Luzon, Visayas, Mindanao at kung saan man areas na andun ang GAP para ang research natin, ang approach natin holistic, buong bansa ang pwede nating i-survey, no? Yes. At ang gobyerno, no, imbis na minsan naiinis tayo sa gobyerno. Ako naman naiinis din, pero instead ako mainis ng mainis, hanapan ko na ng paraan to collaborate with them. Nakukuha naman natin unti-unti. Unti-unti naman dahan-dahan yan na makakatulong sa atin lahat. Lalong-lalo na nga, katulad ng sinasabi ko, doon sa mga commercial breeders. Kasi ito na yung hanap buhay nila. Minsan dyan pa yung mag-asawa. Parang napakasakit isipin, mabigat sa loob ko na makitang bumagsak yung kanilang pinag-ipunan dahil nga sa mga ganitong klaseng sakit na nangyayari. Dahil careful talaga tayo. Ang dami rin ako nabalitaan din sa bird flu na naubos yung buong farm niya ng manok. Hindi na lang ako mag-mention ng pangalan kasi nga nagkakayan. I hope, yung ating breeders tsaka chapter presidents magkausap-usap kayo na wag itago, kumbaga data-driven naman tayo tama. Para mahanapan natin ng paraan anong hingi tayo ng tulong sa ahensya, through me being a congressman, napapakiusapan naman natin. Mahingihan natin ng tulong kung ano yung mga
kinakailangan natin for that particular area. And also to Thunderbird mismo, no? I think they would want this to happen kasi nga pagka maraming namatay, di walang bibili ng feeds. Yes. Lalo na yung Thunderbird endorsers. So dapat i-address natin yung problema. So ang goal mo talaga, Kong, is to increase production by minimizing the mortality rate of breeders. Dahil sa sakit. Yan. Kasi slowly yung sakit kumakalat eh. Meron kaming prediction na sasabog this year. No, ang one is ang bird flu sasabog dito sa atin, and again yung adenovirus. Quietly andyan siya gumagapang. Ang dami pang ibang virus na sakit. Kasi minsan nagre-report kay Doc Pao tumatawag ganito ganyan. Tatawag na naman kami sa scientist para ipag-aralan. Opo. Yun na nga, blood test is the only way. Blood samples para ipadala at makita yung ano talaga yung sakit or virus na ando doon sa kanyang farm. Yan, so ganyan kaseryoso ang National President ng GAP, mga kaibigan. Gusto niya hanapan ng solusyon ang mga problema ng bawat breeder sa bansa. Yan ang iyong vision, no, Kong? Yan ang iyong legacy na gusto iwanan dito sa GAP. Yes, yung gusto kong mabago yung pag-iisip ng ating breeders na there's no other way but to get a good vet and pati yung mga vet din matuto. Kasi ang problema natin, okay, makakuha tayo ng blood samples pero saan natin ipapadala? Tama. We can share that knowledge na kung saan pwede ipadala, and at the same time, talagang yun na nga, maging masakit binubuhay mo yung iba dyan. Yung iba dyan, 100 lang ibibreed, tapos tatamaan nun, yung 100 na yun talagang tatrabaho pa yon. Pag-uwi siya lang papakain. Opo. Di ba yung pagmamahal mo para ding aso mo yan, may alaga kang aso na minahal mo biglang namatay, masakit din sa emotionally, masakit. In the same token, sa manok, ganun din. Pag naubos yung isang batch mo, napakasakit emotionally na nawala, no? Dito pa naman sa industriya natin, Kong, pag tinamaan ng isang batch, hindi lang isa, dalawang nawawala. Minsan hundreds. Isang araw, hundreds. isang araw daan. Meron akong alam. Isang daan mahigit ang mamatay sa isang araw. Isipin mo yun. Ganong kabigat Ganong kabigat yun. sakit, Tapos that is like 3 months. So pinakain mo na siya 3 buwan bago nangyayari yung mga yun. Being a visionary, Kong, no? Nakaisip ang GAP ng panibagong way para matulungan ang breeders natin by introducing itong Genesis band starting this year, no, 2026 for 2027. So it is another breeding category na dinagdag po natin para sa benefit ng mga breeders nationwide. So can we discuss this for the first time? I-discuss nyo, Kong, itong Genesis band. Ito ang encouraging again the breeders na sumali sa Genesis banding kasi ito yung July, August, September na breeding season, and yung magbaband tayo by November onwards para nga mawala yung gap, no? Tinawag nating Genesis ito kasi meron tayong early bird, di ba, na mga past 4 years bago pa yan naging pattern natin yan from Davao. Kasi sa Davao may ACAP ng labanan July, August na kagad. So, pinasukan natin ang kinopya natin, sabihin natin kinopya ng Luzon. And it's working. Ngayon, dahil doon, and what's happening with the country right now, kaya tayo nagdagdag ng Genesis band kasi ito, bago na naman po ito. Kung bago nagawa, nabuo yung mundo, nagkaroon ng Genesis because of Genesis. Kaya nabuo kauna-unahan. Ito na naman to, kauna-unahan to. Ang labas ito, Adam and Eve. Before early bird kasi, Kong, no? Yes. Kaya naging Genesis. Genesis ito, earlier pa talaga. Earlier, okay. So, ang season, ang kasi umiikli ng umiikli. If you will notice ngayon na mga lumalaban ng mga manok, mga bata na. So, ito yung gap na gusto nating i-fill up na hindi mapugot, no? Na maputol para stag pa rin, in which cheaper for everybody and better for the breeder. Kasi napakahirap magbuhay ng up to cut ngayon tapos ibibenta mo 3 years yan.
this time around, 7 months, bentahan ka na naman. Bebenta na naman laban. Kasi ang labanan niyan, next year, ng May. Tsaka May to next June. year, May to June, labanan. 2027. Oo. So, again, yung mga at saka breeders, meron na namang rason na hindi maubusan ng manok kasi usually, ang ating traditional way of doing it ng June at pakonti na ng pakonti ang laban kasi wala na nga mga at wala pang stag. Kaya ito nabuhay ang Genesis. Yeah. So, yan ang magandang balita para sa ating mga breeders, no? Maghanda na po kayo. July, August, September, magsalang na kayo ng breeding materials. Mag-priming na kayo ng June. June, O, priming para na. July, salang na. So, yung mga early bird nila last year, yung pinaband nila, magagamit na ngayon Opo. as material. As material. So, yan ang vision ng isang Congressman Eddie Bong Plaza being the national president ng GAP. Talagang gusto punuan. Gusto niya punuan ako ang lahat ng mga kulang. Kailangan tayo mag-adapt. Nakikita natin yung trend eh. Kailangan mag-adapt siya, no? And I think makakatulong to sa breeder. Ito, kinaganda dito makakatulong sa breeder kasi usually patay na mga panahon yan eh. Instead of not doing anything, meron sila ngayong paraan para mag-breed and magkaroon ng sales. It's all about sales para livelihood ito eh, para umikot lang ng umikot yung mundo. So before, ang ano natin is early bird, local, national, and then late born. Late born. Ngayon, meron pang Genesis. So, 5 stag categories na Yes. ang i-introduce ng GAP po para sa Bayang Sabungero, nationwide. Yan. So, abangan niyo po for further announcements po regarding sa details po ng GAP WPC Genesis banding. So, punta lang po kayo sa website ho ng GAP. Ayan. How does it feel, Kong, na you're one of the few, no, katulad nila Paulo Malvar, nila Congressman Sonny Lagon, nila Edwin Aranes, nila Marvin Ayuste, that they breed what they Anong pakiramdam ng ganun, Kong, na bilang isang breeder, hindi ka na namimili ng manok eh. Kung anong pinapalaki mo, yun din ang nilalaban mo sa gitna eh. Anong pakiramdam, Kong? Maganda yung pakiramdam kasi nangyayari hit and miss, no? Minsan you expect itong markings na ginawa mo na to, maganda yung magiging resulta sa laban. Pero, yun nga, disappointingly, katulad ng mga green-legged sweaters, nung nilaban ko, talagang kawawa, no? So, inatras ko, ginawa na lang pang-infuse na lang yung green-legged sweater ni Joe Brown. Ganun ang feeling mo pag breeding mo, parang na-achieve mo yung goal mo, nakaproduce ka ng lahi na nagpapanalo. Kasi again, on a yearly basis, meron talaga yung mga family na magaling sa away, sa bitaw, pero pagdating sa nalo. So, yan ang hiwaga ng meron namang regular umaway sa bitaw, pero batting average magpanalo, grabe. So, sa kalalagay ngayon doon, ano? So, ayan, yan ang mga balancing act na gagawin at saka tinatanggal natin yung mga usually doon sa inahin, ano? Yung inahin ang tinatanggal natin pagka hindi ba naging magandang resulta. Or, minsan naman, yung the brood papalitan natin, ililipat naman sa iba. So, it's more of a trial and error. Then, once you get the winning average ng itong linya na itong kasa na to, we stick to that. But again, walang assurance yun. Kasi meron akong breeding din na like yung sa itim ko, na may puti sa buntot. Nagulat ako noon. Sa Stag Derby, in Davao, A-Cup yun. Parating mga 90% ang winning average. So, tuwa ako. Padami ako. Then, pinagulang ko. Pagdating ng 3-year-old niya, di mga winner at mga tinabi kong okay siya. Sabi ko, dito na, pandiin ito. Ayun na, ang nangyari, ako ang nadiin. So, weird, no? Nung stag sila, nagpapanalo, super. Pero ayaw naman manalo. Siguro isa lang ang nanalo sa 10. Tigil na.
Parang mababaon tayo na lalo dyan. So, ewan ko kung anong nangyari na sa ibang breeder ito. Pero sa akin, nangyari yun. Yan ang mga katawa-tawang experience ko na kumbaga minsan nasasabi natin, itong manok, itong sabo, tayo lang ang niluluko nito. No? But still we're there. Yes. Andiyan pa rin tayo. Kasi nga, it's a therapy for me na nag-aalaga ng manok. At saka kung manalo man, andun yung ego mo nagagamot, no? Napapakain mo yung ego mo konti. At again, yung satisfaction nga ang importante doon. At saka lalong-lalo na win or lose, tanggapin mo. Bawal ang pikon. Yun. Okay. Speaking of, ilang beses nyo na-mention during this, yung kwentuhan natin, Kong, yung araw ng Davao. I think you've won it 3 times. Tama ba, Kong, ang araw ng Davao? Parang there was a year talagang sinunod-sunod ko yung Davao na yan, pati A-Cup. Parang doon kami nakafocus doon. Kasi I was a governor then and siyempre, less ang exposure ko dito Manila. Pag Davao, madali lang balikan lang, uuwi, following day, uuwi. So, luckily, nagpanalo naman talaga doon na nahagip ko ng gusto yung Davao. So aside from winning the araw ng Davao 3 times, you've also won the World twice. Yes, si Slash. Pero hanggang ngayon diyan pa yung trophy ko niyan, yung Mini Cooper, na Roadster, na out of the proceeds, binili ko noon. Kasi like yung farm ko sa Mindanao, sa Lapag, yung existing bahay ko at saka farm ngayon, proceeds yung galing din sa manok. When I won 3 straight championships in Cebu, way back 2004. Murang-mura pa naman yung lupa noon. Instead of ilabang ko na naman yung pera, binili ko ng lupa, in short. So, tsaka ako naglagay ng farm doon. It used to be a piggery. A portion of it is piggery. Then, puro, coconut plantation. That is a 5-hectare lot. So, andun. Hanggang ngayon, andyan pa siya. Napuntahan ko na yun, Kong. Nakapunta na ako. Bawi-bawi na. At least once sa lifetime ko, napuntahan ko yung farm mo sa Agusan del Sur. Sana makabalik ka. Ibang ito. Naliyagan. I hope Naliyagan festival namin. And again, kinanyayahan ko lahat ngayong May 24 to May 31. Palarong pambansa will be hosted by the province of Agusan del Sur. Sa aming gobernador, Governor Santiago Cani Jr. Sana antabayan nyo, mapanood nyo. I think sa One Sport Channel din at iba-ibang channels pa, ipapalabas yun, ang palarong pambansa. At ito yung pinaghandaan talaga natin na sana it's going to be the best of the best. Ang mangyari, marami tayong bagong adjustments sa ginawa, observations from 2 palarong pambansa which was in Cebu and last year Ilocos. So yung opening natin, doon tayo medyo may surprise tayong gagawin na para sa mga parents and yung manonood, matutuwa, araw-gabi ang laro kasi well-lighted and saka venues natin is 55% of the games will be in one area. Wow. Doon tayo one complex. One complex sa government center natin. In Prosperidad. In Prosperidad, kung saan yung Kapitolyo at kung nasaan yung ating research lab. So, meron din tayong tour packages for people to see the research lab, how we're doing it, using it, para nga maintindihan ng national government na importante yung mga research lab established sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And then all other labs will follow, yung basic labs. Para nga sa ating farmers na umakyat yung yield so that we'll be able to get the food security. Kasi parati tayong food security, pero ano ba ginagawa natin? Tama. I think where there's something wrong with the system, wala namang mawawala kung adjust yung gobyerno. Ang akin pinapakita natin through the provincial government's initiative na ito yung aming pamamaraan. So far, so good. Sana maintindihan nyo, baka ganito rin ang gusto nyong gawin. Kasi backup ito by science ang atin. In which, Griffith University and the University of Queensland
And yung Australian Center for International Agricultural Research is funding us. No? Tumutulong for our national soil health strategy. Yan ang slowly we have to adapt to what's happening around us. Vietnam is doing it. Yes. Thailand is doing it. yeah. Ganon din dapat yung atin. Through Australian technology. Okay. So, Agusan del Sur, dyan naman tayo mag-focus ngayon, Kong. This soil lab, this research lab, is one of your, do you consider it as one of your legacy projects dito sa probinsya? Yes, combination between me and the governor. Kaming tatlo, na dalawang congressman, ang governor, and the rest, and the mayor, fully support that para nga mapaganda yung ani ng farmers. Kasi nga, kung titingnan talaga natin, yung small stakeholders o yung maliliit na palayan, yun talaga ang naghihirap. Basically, mag-average lang yan ng mga kita ng 10,000 a month. Mataas na yun. Paano kang mabubuhay ang pamilya? Family of 4 or family of 6, paano mabubuhay sa 10,000 isang buwan? So we want to increase their yield through tama yung fertilization program, through soil testing, and at the same time lower the cost of fertilizer, no? Para nga lumaki yung kita. Ang basic principle dito, mas maraming pera sa bulsa. Yung ordinaryong magsasaka. Tsaka unti-unti nating tuturuan sila na hindi lang mag-rely sa isang crop or yung palay, kung hindi maglagay ng kahit 500 to 1,000 square meters na gulayan, and makita nila yung difference ng kanilang buhay na meron silang extra income additional. Kasi mabilis din yung turnover sa yung gulay. And sa probinsya namin, konti pa lang yung mga naggugulay. We want to really introduce yung intercropping. Yung gano'n na iba-iba. In fact, meron na tayong intercropping sa bundok. Yan yung tinatawag natin na Upland Sustainable Agroforestry Development. And so far, yung poverty incidence natin talagang napababa. No? Yes. Kasi karamihan ng mahihirap nasa bundok. Kasi yun ang medyo napapabayaan dahil walang access. No? So ang ginawang approach ng probinsya naman, we made sure that the access roads would be, kung makakabisita ka ulit, simentado yung mga bundok sa amin. Okay. Although yung Maharlika Highway, may problema pa tayo. Doon kami binabatikos. Pero yung mga bumabatikos, hindi nila nakikita yung sa kabundukan kung gaano kaganda yung simento. Even our provincial road. No? I'm proud to say na maganda, simentado yung aming mga provincial roads. Na-address natin yan to the point na yung USAD or yung Upland Sustainable Agroforestry Development nanalo sa Galing Pook Awards noong 2021 of one of the winners in a program, poverty incidence program na ginagawa ng probinsya. So meron tayong basihan na evidence-based na ito yung ginawa namin programa, proyekto, napababa namin yung poverty incidence, sana kopyahin nyo ng ibang probinsya. So willing kami to share that knowledge again, how we were able to do it. Now, dito naman sa research lab, ipaintindi. Kasi ang ginagamit ngayon, rapid test kit and it is qualitative ang nangyayari. So it's difficult. Dito sa research lab, talagang quantitative ang labas ng resulta, numbers talaga. So madali compute. Itong isa, very acidic, moderate, very high. Paano mong gagawa ng fertilization yun? So again, parang it's good only for monitoring purposes. Pero kung gagamitin mo yun, ang basihan mo para mag-fertilize ka ng iyong lupa for certain crop, talagang problema. Kulang. In fact, ang problema dito sa Pilipinas, hindi tayo nakagawa pa ng crop nutrient index. So kung sa coconut, ano ba ang kailangan ng nutrients para magandang resulta? Sa palay, meron. Sa corn, meron. Pero all others, parang wala pa. So, yun ang ginagawa din namin ngayon dito. With the coffee and cacao and rubber at saka yung kalamansi at all others, basta andun tanim sa amin, gagawa namin ng crop nutrient index. Okay. Para yun ang basihan.
napakaganda mga programa ni Congressman Eddie Bong Plaza for your province. They say that Agusan del Sur is the land of golden opportunity. Di ba, Kong? Yun ang sinasabi na. Bakit, Kong? Kasi ang laki ng lupa namin, no? We're about almost 1 million hectares. Ang problema dito is most are forest land, classified as forest land, pero wala ng forest, no? Yes. But areas talagang pinoprotektahan natin ngayon. So merong lumabas ngayon ng DNR na tenurial instrument na tinatawag na Sustainable Forest Land Management Agreement. And ako tuwa sa achievement ng sa ating secretary dito sa DNR, Secretary Mitch Cunha, kasi nga itong tenurial instrument na to will be able to invite investors. And acceptable ito, I think, the way I look at it, this is going to be acceptable to investors compared to yung CANTI na tenurial instrument. So in the coming years, tingnan natin, no, antabayanan natin kasi tingin ko within this year, tatakbo itong SFLMA and calling all other public servants, kung meron kayong, tanong nyo sa DNR kung may area sa lugar nyo na pwedeng gawing SFLMA, I'm pretty sure investors will love to come into your municipality or to your province. Yan ang Agusan del Sur, the land of golden opportunity. And ang kwento nga sa akin, Kong, all the municipalities within your province are all first class. Yes. So, walang second class. Nagkakyat na. Slowly, dahan-dahan. Kakaibang Agusan del Sur na imagine all the municipalities are first class. So, that's a kind of leadership that the provincial government has in coordination with the congressmen and the mayors na humahawak po dun sa... Harmonize kami. Kaya tuloy-tuloy ang development. Wala masyadong politika. I just make sure, kami dito sa top level bali, we just make sure na tama yung ginagawa din ng mayor. Pag medyo out of line yung ginagawa ng mayor, medyo may problema tayo dyan, ayusin natin yan. Kasi kailangan naka-angkla lahat kung ano yung development program ng probinsya, kumare yung munisipyo naka-angkla doon. And again, so far so good with all the past administrations, natutulungan naman kami ng husto. So wala akong masasabi sa kasalukuyan, although meron bang nangyayaring gulo, bahala sila doon. Basta focus ako anong para sa probinsya. Para naman, kasi kailangan balanse din Hindi pwede puro politika. Kaya meron akong manok. No? Tatakbo ako ngayon sa manok ko. Pagka medyo puno na yung ulo ko, dito naman ako sa manok, pahipo-hipo lang, gagana. Pag minsan naman, tatakbo naman ako dito sa aking mga trial areas, which is coffee, and itong Musang King and Nangka, aviark na Nangka, itatanim. In fact, I'm going against the real score kasi ang coffee is supposed to be, lalo na Arabica, 800 meters above sea level. Yung sa akin sa farm doon 80 meters above sea level lang. Buhay naman. Okay naman. Ang tanong na lang nito, maantay na lang siguro mga another a year and a half kung ano yung yield. Okay. Kung ano yung quality ng yield. Yun lang ang magiging diferensya. Kasi kaya ko ginawa yan na trial kasi sa Australia is about 16 meters above sea level. Mababa lang rin. Mababa, but the weather condition is ideal. Ideal for Arabica. So, yun ang principle ko din. Ba't hindi ko subukan? Tama. Kasi weather condition dun sa farm ko is same. Malamig siya na area. So, bakit hindi ko subukan? Pero meron tayong ginagawa doon sa bundok din na mga nagtitrain tayo ng bagong mga bata na para sila din yung maging leader sa community at doon sila magtatayo ng nursery. We just supply them with the necessary seeds para yung mga bagong seeds and materials para nga ma-expand ng dahan-dahan. And definitely it will help because bakit? Alam mo bang, Migs, na ang kape na konsumo ng Pilipino lang, 80% of the coffee consumption of the Filipinos imported. Brazil, no, Kong? Brazil, Vietnam, mostly Vietnam. Vietnam pa, at kung saan-saan yan, Ethiopia, Africa, ganon.
But 80% ha? 80% import. So yun ang pwedeng gamitin ng mga farmers dito na yung gap na yun, sila ang mag-fill Magpuno. up. So, ang ganda ng presyo. So, buhay talaga ang presyo. In fact, nire-develop din natin yung Liberica, which is yan yung kaping barako sa Batangas. So, I'm encouraging again ang Batangas na magbalik tanim sa Liberica. Hinahanap ito sa abroad, ano? Hindi lang robusta. At saka may isa pang variety, yung Excelsa. Ito rin din, hinahanap din ito. And may magandang buyers din. Meron din tayong seedlings for trials din. Ayun. Marami tayong in-experiment. Dahil nga may mga scientists ako, with their ideas, sabi ko, ba't hindi natin subukan? Tama. No? Kung ito naman na makaka-improve sa buhay ng, if this is going to be successful, ibigay na naman natin sa farmers. Ganun lang dapat maging role ng gobyerno. Invest for the research and development, then pass it down to the farmers para buhay ang lahat. Especially if we're talking about food security like in palay. Ang ating threshold is 4 tons per hectare. You can just imagine kung mapaakit mo ng 6 tons. Laking So there's bagay. additional 2 tons. Ba't ka pa mag-i-import? Ganon naman ang parati kong tinitingnan doon. Kasi definitely, kasi tayo noon, exporter ang Pilipinas ng bigas eh. Ngayon, importer na. number one importer na. So, weird. Even in upland areas, I'm encouraging farmers na magtanim ng upland rice. Kasi ang tendency, para mga siraulo na bababa pa sa poblasyon para bumili ng bigas. Eh, ang laki-laki ng lupa nila sa bundok, pwede naman sila magtanim ng upland rice para konsumo nila. So, yun din ang advokasya natin sa mga upland farmers na matuto sila magtanim para para self-reliant sila. So yan si Congressman Eddie Bong Plaza. Would you say na man of vision ka pagdating sa agriculture and pagdating sa game foul, sa sport natin? Talagang tinitignan mo malayo kung ano yung makakabuti para sa mga kasamahan natin sa sport and the constituents that you serve. Yes, I think that is the most important thing is really you share your knowledge. No? Lalo at my age now, parang giving back. Kasi nga, sa dami ng mga naririnig kong breeders na nauubos yung kanilang breed, nakakaawa. Kung may maitulong yung ating grupo, bakit hindi? Kasi ito naman yung ating role, no? We are the leaders of the industry. We might as well help the people who are in need para gumanda ang buhay din nila. Kasi hindi naman ito puro sugal eh. Hindi naman puro sugal. Yun ang kinasama lang sa atin dito sa Pilipinas. Medyo ang image ng masama na. Hindi nila alam na maraming nabubuhay dahil sa sabon. Yun ang kailangan na magkaroon tayo ng pamamaraan na mapaintindi pa ito sa taong bayan na ito ay it is a billion peso industry, It's an na maraming industry, nabubuhay na sabihin na natin, lalo sa mga probinsya. Bago po tayo magpatuloy sa episode 42 ng Larga na Podcast, bigay po natin ang mga nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel. Unahin po natin si Mr. Mark Cyril Labuca. Ito ang matagal kong hinihintay na interview, Doc Marvin Rocafort. Ayan, thank you Sir Mark sa inyong comment. Kay Paul Brian Buesa naman po tayo. Good day po sir. I'm watching from Perth, Western Australia. Pa-shoutout po ang Balawis Game Farm ng Barangay Kaitome, Talim Island, Binangonan, Rizal. More power po sa Larga na. Maraming salamat po. Kay Mr. John Joel Edep, salamat po. Dami na naman natutunan in terms of breeding management. Salamat rin po, Sir John. Kay Sir Ariel 1, idol. Kayo ang idol namin, Boss Ariel. Salamat po sa comment. Kay Mr. J. Vincent Uy, idol talaga to si Doc. Daming info makukuha. Marami po tayong natutunan kay Doc Marvin Rocafort. Salamat po sa inyong comment. Kay Mr. Mario Roncale, Sir, next episode, si Engineer Minoy Aguila ng Prime Eagle Game Farm. Sige po, we will try our best, Sir Mario. Idol ko yan. Okay, Sir Mario din. Kay
Mr. Angel Cervantes, nakaka-chat ko to kahit small time lang ako. Ayun, ganun kabait si Doc Marvin. Lahat ng mga nagchat-chat, sinasagot. Kay Mr. Angel din, ito inaabangan ko. Maraming salamat po sa inyong comment. Kay Sir John ulit, shout out kay Doc, watching from Korat, Thailand. James Ronald Calvo naman, thank you so much, Larga na Podcast. Isa sa pinaka-iniidolo kong breeder or fighter, si Idol Doc Marvin Rocafort. Sana sa susunod, si Idol Jenjen Arayata naman. Matanong kung bakit di na siya masyadong active sa big events. Thank you po sa comment, Sir James. Kay Mr. Norman naman, salamat po, Larga na. Sana po si Jaygat naman sunod na ma-interview. Si Mr. Juan Carlos Pasco naman, idol. Sana si Jared Cerda naman po maimbitahan. Salamat po sa inyong mga comments, mga boss. So before we end, Kong, any parting words, any messages or acknowledgement sa mga kababayan nyo, tsaka sa mga tumutulong po sa inyo, and ano pa ang legacy ng Plaza na gustong iwanan sa ating industriya? Sige, Kong, the floor is yours. Unang-una yung Philip na taga-Patinay, ano? Opo. Sana Philip, kung sana mapanood mo to at bisitahan mo lang ako sa Lapag, doon naman ako, at iikot kita, personally, itutur kita sa farm na makita mo yung kape, hindi lang puro manok, ha? Kasi wala kang papakain sa manok kung wala kang hanap buhay. So, kailangan ka magtanim dito para mapakain mo sa manok. Again, at ganoon din sa iba, no, na especially taga Mindanao, I'll be home soon dahil nga sa preparation. Ito ang isang magiging legacy ng probinsya ng Agusan del Sur na kakaibang palarong pambansa ang mangyayari. Kasi pati yung billeting ng ating athletes, aircon. Doon na rin. Aircon Doon din. na rin po sa government center. Iba-iba. Iba-ibang area, mga eskwelahan yan eh. Multiple areas. It never happened. Wow. Ito mangyayari ngayon dito sa probinsya ng Agusan del Sur. Nagkatulong-tulungan yung mga iba-ibang probinsya sa Caraga region na magpahiram ng aircon so that all the billeting of the athletes will be aircon. Wow. Yung mga classrooms, aircon siya. Isa pa lang yon. Marami pang ibang pagbabago dyan ng mga nakita nating kakulangan sa Cebu, sa Ilocos na mga nangyari. Siyempre, nakikita natin yung problema doon. Subukan nating mawala yung problema na yon. And in fact, meron tayong, may meeting pa ako for yung kailangan may abang na air ambulance para kung may athlete na in case accessible to Butuan City, Cagayan, and Davao. Ma-airlift kagad. Okay. So yan ang ano. That's why the Plaza legacy lives on dito sa atin because of our guest for today. We're very honored, we're very thankful to Congressman Eddie Bong Plaza for finally pinagbigyan yung imbitasyon ng Larga na Podcast. So maraming salamat po, Kong. Thank you, Migs, at sa lahat ng mga kasama. Tuloy-tuloy lang tayo. Di bali na anong mangyari, basta bawal ang pandaraya. Okay. So, maraming salamat. So, abangan niya po sa darating na linggo, next week, ang sunod na episode ng Larga na Podcast. Again, nagpapasalamat po kami sa mga followers and subscribers ng podcast natin. So, kita-kita po tayo next week. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless and Godspeed.